ganda naman nito. Ay, ang haba ng mga binti nito. Grabe, grabe! Ang laki at puti ng dibdib nito. Ang laki at puti ng dibdib nito. Ang laki at puti ng dibdib talaga ng cellphone na to. Ang matandang to, umalis na naman para maglakbay. Sabi niya, hahanapan niya ako ng asawa. 3 taon, tapos 3 taon ulit. 10 taon na ang lumipas. Bakit hindi ko pa rin nakikita ang asawa ko? Aking mabuting disipulo. Nakahanap ako ng mapapangasawa mo sa ibaba ng bundok. Dalhin mo ang kontrata ng kasal at bumaba ka na ng bundok. Pamilyang Su. Su Chingwan. Hindi talaga ako niloko ng matandang to. Hindi pwede. Kailangan ko nang bumaba ng bundok agad. Baka ang asawa ko ay makatakas kasama ng iba. Huwag na kayong magdasal. Huwag na. Walang silbi ang pagdarasal. Nakasulat na sa karatula. Mula alas 9 hanggang alas 5. Maniniwala tayo sa agam. Mag-go off duty na ako. Bakit naman walang silbi? Sabi ng lahat, may silbi. Master, kung hindi pa rin magbuntis ang asawa ko, mawawala na ng tagapagmana ang pamilya namin. Hindi mo naman kami pwedeng pabayaan. Kung hindi ka mabuntis, magpatingin ka sa doktor. Walang silbi kung ako ang lapitan mo. Bilisan mo. Magpatingin ka sa infertility specialist. Master, lagi akong dinudugo ang gilagid ko kapag kumakain. Magiging vampira na ba ako? Tingnan mo. Lolo, gilagid mo lang yan na dinudugo. Magpatingin ka sa dentista. Sige na, sige na. Master, Ano na naman ang problema mo? dito ang mga nakaraang araw, ang init ng pakiramdam ko. Nilalagnat ka. Uminom ka ng ibuprofen. Sige na, sige na, sige na. Tapos na ang trabaho. Uwi na kayo. Uwi na. Tapos na ang trabaho. Tapos na. Bakit pa kayo nakatunganga dyan? Umuwi na ang dapat umuwi. Magpatingin na ang dapat magpatingin. Huwag na kayong magpakalat ng mga pamahiin. Kung ayaw niyo maniwala, umalis na kayo. Huwag niyo akong istorbohin sa pag-akyat ko sa langit. Handaan niyo, manalik sa agam. Lumilipat. Tingnan nyo, may dragon! May dragon sa labas. Tingnan nyo. Saan naman? Nag-hallucinate ka lang siguro. Mama, tingnan mo. May dragon sa langit. Ang Su Corporation ay biglang inatake sa negosyo. Bumagsak ang stock. Bumaba ang market value ng 10 bilyon. Malapit na malugi. Nasa bingit ng pagbagsak. Lahat kayo rito ay mga elite, nagtapos sa mga nangunggunang business school. Ngayon nasa crisis ang kumpanya. Wala ba kayong magawa? Chingwan, ang Su Corporation ninyo, malapit nang bumagsak ang stock. Kailangan nyo ng malaking pondo para iligtas ang market. Kapag pumayag kang pakasalan ako, tutulungan kita agad. Young Master Lee, respetuhin mo naman ang sarili mo. Maraming beses ko nang sinabi, hindi kita gusto. Kahit pa ang lahat ng stock ng pamilyang Su ay bumagsak, hinding-hindi kita papakasalan. Su Chingwan! Binibigyan na nga ng pabor, ayaw pa, di ba? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pagkalugi ng stock ng pamilyang Su ninyo? Alam mo ba? Ito ay isang dead end. Maliban sa akin, walang makakatulong sa iyo. Si
Sino ang nagpatay ng ilaw? Ilang stock lang naman. At tingin nyo, wala nang pag-asa? Sino nagpatay ng ilaw? Sino yan? Nagmamayabang dito. Ang pagtaas at pagbaba lang ng ilang stock. Pinanghihinaan na kayo ng loob. Marunong ka mag-stock market? Hindi. Pero marunong ako maghula. Ay, isa ka palang manghuhula. Marunong ka pa maghula. Alam mo ba kung anong negosyo? Ang ingay mo. Naglakas loob kang saktan ako. Su Chingwan, kumuha ka pa ng prom D para saktan ako. Sasabihin ko sa'yo, kung mawawala ako ngayon, tiyak na malulugi ang Su Corporation nyo. Ilang stock lang naman. Tutulungan kitang hulaan. Kung mahuhulaan ang pagtaas at pagbaba ng stock, edi sana, lahat ng stock god ay bulag na manghuhula. Hindi si Buffett. Anong panahon na ba ngayon? Nagsusulong pa rin ang pamahiin dito. Talagang walang alam. Kalokohan. Ang I Ching divination ay hindi pamahiin. Ang metaphysics ay agham lang na hindi pa napapatunayan. Nagpapanggap. Ang kan ay tubig. Ang tubig ay masama. Sa gitna ng kagipitan, panganib ay nasa paligid. Huitong Petroleum, Chingcheng Properties, Jinyao Entertainment. Babagsak ang halaga. Ibenta nyo na agad. Petroleum, real estate, entertainment. Hindi lang ito ang mga pangunahing industriya ngayon. Ito rin ang tatlong pinakamalaking investment ng Su Corporation. Napakastable nito. Tapos, sasabihin mong babagsak. Ang galing mo namang manghula. Talagang bumagsak. Akala mo ba isa kang master na bumaba mula sa bundok? Lahat kaya mong hulaan? Ginoo, hindi ito lugar para magbiro. Pakiusap, umalis ka na. Tatlo. Dalawa. Rombi, lumayas ka na. Isa. Ang mga stocks na yan ay hawak ng pamilyang Lee. Imposibleng bumagsak. Bumagsak. Talagang bumagsak. Talagang nahulaan niya. Paano nangyari yon? Pwede nang mag-stock market ang panghuhula? Imposible. Siguradong yan bastos na yan. Tsamba lang yan. Hula lang. Tesla Motors. Umakyat. Talagang umakyat. Siya ay isang tunay na henyo. Ligtas na ang Su Corporation. Bilhin ang sinabi niya. Opo, President Su. Mozi Communications. Umakyat. Wukong AI. Umakyat. Longteng Group. Malaking pagtaas. Imposible. Talagang imposibleng mangyari. Sino ka ba talaga? Ako si Lin Tian. Ang iyong fiancé. Ikaw ang hinahanap ni Lolo? Sino pa ba kundi ako? Halika, umuwi na tayo. Hoy, huwag kang umalis. King Juan, sinsira ko sa'yo. Nabulag lang ako kanina. Huwag kang tumahol dito. Hindi kailangan ng asawa ko ng tuta. Pero bukas ng 3:00 ng hapon, siguradong magiging aso ka na ng iba. Sinong tinatawag mong aso? Lintian! Su Chingwan! Humanda kayo sa akin! Lolo, dinala ko na po ang hinahanap ninyo. Chingwan, malapit nang mawala ang lolo mo. Ano? Lolo! Lolo, gumising ka! Lolo! Ay, mukhang hindi nakakayanin ng matanda. Boss, mas mabuti sigurong takpan na natin ang matanda ng maaga. Hayaan na nating magpahinga ang matanda. Tatay, magpahinga na po kayo ng payapa. Su Nanhai, anong ibig mong sabihin?
Hindi pa patay si tatay, pero tatakpan mo na siya ng puting tela? Tingnan mo si tatay. Hindi na magtatagal. Ayoko lang siyang mahirapan. Mamamatay din naman siya sa huli. Ikaw! Mas mabuti, pang-isipin mo na lang kung paano hahatiin ang mana. Buhay pa si Lolo. Pero iniisip nyo na ang paghahati ng mana, sobrang-sobra na kayo. Sobra? Kami ang panganay. Ang pamilya mo naman, umaasa sa matanda. Sinasakop ang Sioux Corporation sa loob ng maraming taon. Panahon na para ibigay mo na yan, di ba? Ang Sioux Corporation ay pinaghirapan ni Lolo at pinaghirapan ko rin. Hinding-hindi ko yan ibibigay sa inyo. Hindi mo yan kontrolado. Hindi nag-iwan ng testamento ang matandang yan. Kapag namatay siya, ako ang unang tagapagmana. Hindi mo yan mapipigilan. Ibigay mo na. Pa, magpahinga ka na ng payapa. Ngayon, nandito ako. Kahit si kamatayan, hindi siya kayang kunan. Hindi pa patay ang matanda, pero nagmamadali na kayong takpan siya ng puting tela at hatiin ang mana. Talagang napakabuting anak mo. Sino ka ba sa akala mo? Para makialam sa usapin ng pamilyang Suko? Sa totoo lang, ayoko sanang makialam. Pero sino ba naman ang makakatanggi kung ang matanda ang nag-ayos para sa akin ng ganito kagandang asawa? Su King Wan. Siya ba si? Ha? Siya si Lintian na hinahanap ni Lolo. Lintian? Talaga bang kaya mong iligtas si Lolo? Siyempre naman. Siya? Sa tingin mo? Su Chingwan, sa tingin ko, naloko ka na ng husto. Siya makakapagligtas ng tao? Kung sasabihin mong may sakit siya, maniniwala pa ako. Isa lang yung hamak na pulubi mula sa bundok. Ano naman ang magagawa niyan? Para iyakan ng matanda? Chingwan, maraming manloloko ngayon. Huwag kang magpaloko sa kanya. Manloloko ba ako? Malalaman sa isang subok. Lintian, basta mailigtas mo ang Lolo ko, gagawin ko ang lahat. Kahit pagkasalan ka, pwede rin. Kung gayon, pakakasalan mo ako. Ang matanda ay nagkasakit dahil sa galit sa mga walang utang na loob. Ang galit ay umakyat sa dibdib at inatake ang puso. Kaya siya nawalan ng malay. Ang pagpapagaling sa kanya, hindi mahirap. Nagsisinungaling ka. Ang matanda ay nagkasakit dahil sa pagod. Namatay siya sa sakit. Ano ang kinalaman ko dyan? Wala pa akong sinasabing walang utang na loob. Bakit ka nauna nang umamin ito? Sige. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Tingnan natin, paano mo siya gagamutin? Hayaan mo siyang gamutin. Kung hindi niya magamot, pananagutin siya ng pamilyang Sioux. Lintian, paano mo siya gagamutin? Ang pamilyang Sioux ay tiyak na makikipagtulungan. Madali lang. Lintian, kaya mo ba talaga yan? Nagpapanggap lang. Bakit nagmamadali? Ngayon pa lang magsisimula ang susi sa paggagamot. Hoy! Anong ginagawa mo? Nahimatay si Lolo dahil sa galit mo. Ang susi sa paggagamot na ito ay ang tanggalin ang galit niya. Bakit mo ako sinaktan? Talagang gumana. Magaling! Lolo! Ang sarap sa pakiramdam. Halos mamatay ako sa inis. Lolo! Kaya pala! Lolo, buti naman at maayos na kayo. Ayos lang ako. Kanina, halos mamatay ako sa galit. Dahil sa walang kwentang anak na yon, nailabas ko ng galit ko. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Lolo, siya po ang nagligtas sa inyo kanina. Ang pangalan niya ay... Magandang araw po, Lolo. Ako po si Lintian. Ikaw ang fiancé ni Su Chingwan, si Lintian. Mabuti. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Salamat sa'yo sa pagkakataong ito. Kung hindi talagang pinatay na ako ng walang kwentang anak na yon. Lumuhod ka na. Tatay, hindi po. Gusto ko lang po ang ikabubuti ninyo. Huwag ka nang magsalita. Kahit natulog ako kanina, narinig ko lahat ng ginawa mo. Mula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Hindi po, tatay. Hindi po ganon. Dongyang, palabasin mo sila. Masusunod po. Hindi po ganon. Huwag po, tatay. Bitawan niyo ako. Hindi po ganon. Hindi po, tatay. Bitawan niyo ako. Lintian, Lolo. ang guwapo mo talaga at napakatalino. Buti na lang at nakipagkasundo ako sa master mo noon. Kung hindi,
Ang ganito kagaling na apo sa tuhod, tiyak na aagawin ng iba. Ipapakasal ko na si Chingwan sa'yo na yon din. Lolo, anong panahon na ba ngayon? Pinag-uusapan pa rin ang kasunduan sa kasal. Bukod pa rito, ngayon lang kami nagkita. Hindi ako pumapayag. Oo nga, tatay. Kahit na iniligtas niya ang buhay mo, hindi sila bagay. Hindi pantay ang estado nila. Hindi niya kayang abutin si Chingwan. Kalokohan! Ang pagpapakasal ni Su Chingwan kay Lin Tian ay isang malaking karangalan para sa pamilyang Su. Ito ang biyaya na pinaghirapan niya sa maraming buhay. Chingwan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Magpakasal na kayo bukas. Lolo! Ito na ang desisyon ko. Lin Tian, ngayong gabi, sa kwarto ka ni Chingwan matutulog. Para mas maging malapit kayo sa isa't isa. Sige po. Bakit ka nasa kwarto ko? Ako ang asawa mo. Bakit hindi ako pwedeng pumasok sa kwarto mo? Saka, hindi ba sinabi ni Lolo na dapat maging malapit tayo sa isa't isa? Anong panahon na ba ngayon? Seryoso ka ba sa kasunduan sa kasal? Sasabihin ko sa'yo, nagpakasal ako sa'yo para lang mapasaya si Lolo. Sa tingin ko, tayong dalawa ay kailangan magkaroon ng 3 kasunduan. Sa tingin ko rin, kailangan yan. Una, Ikaw ang asawa ko, ako ang asawa mo. Hindi mo yan pwedeng itanggi. Pangalawa, huwag kang maglaway sa kagandahan ko at huwag mo akong samantalahin. ako, maglalaway sa'yo. Ang atlo, maaga akong matulog. Huwag mo akong puyatin. Hindi ikaw. Ang dalagang ito, mukhang tahimik at mahinhin. Pero pag natulog, parang baboy. Sige na nga. Mas mabuti pang unahin ko muna ang utos ng master ko. Ayusin ang problema sa Shenlong Association. Tay, sino ba si Liu Huaqiang at napakalaki ng impluwensya niya? Ang tagal na nating naghihintay. Manahimik ka! Si Liu Huaqiang ang pinuno ng Shenlong Association. Kung ikukumpara sa Shenlong Association, wala ang pamilyang Li. Si Uncle Chiang ay may 2 general, sina Azure Dragon at Black Tiger. Sila ang kumokontrol sa iligal at legal na mundo ng lungsod ng Qingcheng. Hindi ko sinasabing pantay ang pamilyang Li sa kanila, pero basta maging tuta tayo ni Uncle Chiang. Uunlad ang pamilyang Li. Bakit ka nandito? Ikaw na naman. Ang aga mo namang dumating para maging tuta. Ako ang tatay mo. Huwag kang gumawa ng gulo. Lumuhod ka! Uncle Chiang, ang pamilyang Li ay handang maging tuta mo. Talagang dumating sila para maging tuta. Kita mo, tama ako, di ba? 3:00 ng hapon. Saktong-sakto para maging tuta. Kayo? Karapat-dapat ba kayong maging tuta ni Uncle Chiang? Umalis na kayo! Papatayin kita. Umalis na tayo. Alis na kami agad. Ito ang teritoryo ng Shenlong Association kay Uncle Chiang. Ang mga walang kinalaman, umalis! Pakitanong kay Liu Huaqiang. Mapagkakatiwalaan ba siya? Sandali lang. Ano bang sinasabi ng batang yan? Binata, ako si Liu Huaqiang. Sino ang nagsabi sa'yo ng mga sinabi mo kanina? Tingnan mo. Ano ito? Pagbati, Young Master. Bakit kayo nakatunganga? Bakit hindi niyo pa binabati ang Young Master ng Shenlong Association? Pakpati, Young Master. Lumuhod si Liu Huaqiang sa kanya, hindi ordinaryong tao ang batang yan.
Mukhang kailangan kong makipag-ugnayan ng maayos sa kanya. Young Master, ang presidente ng Qingcheng branch na si Lin Qiangdong ay tumiwalag sa ating Shenlong Association at itinatag ang Heilong Association. Sa Qingcheng, lagi niyang kinakalaban ang ating Shenlong Association na nakaapekto sa maraming negosyo. At may anino pa ng mga hapon sa likod niya. Hinihiling ko po na kumilos kayo, Young Master. Ikaw ang bahala sa pag-aayos. Ako ang bahala sa pagpatay. Masusunod, Young Master. Bukas sa Longcheng Hotel, sa Celestial Private Room, hinihiling ko po na humarap kayo, Gino. Ang milyon-milyong kapatid ng Shenlong Association Ay handang sumunod sa inyong utos anumang oras. Tulog pa rin ang maliit na baboy na ito. Mrs., gising na. Gising na. Lin Tian! Mrs., gising na. Bastos ka! Xingwan, ilabas mo si Lin Tian ngayon para maglibot. Para makapag-develop kayo ng feelings sa isa't isa. Sige po, Lolo. Sa likod ka umupo. Bumaba ka. May kontrata akong pipirmahan ngayong gabi. Ikaw na lang maglibot mag-isa. Xingwan, pasensya na, na-late ako. Sa ba yung sinasabi mong probinsyano? Ang probinsyano na yan? Hoy, bata, hindi ka bagay kay Qingwan. Kung matino ka, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin si Qingwan. Tara na. Pagbalik natin, alam mo na ang sasabihin mo sa lolo ko, di ba? Alam ko. Sasabihin kong matalino ka at may pinag-aralan at masaya kaming mag-asawa. Naglalambingan kami buong araw. Okay na ba yon? Young Master. Maligayang pagdating, Young Master. Young Master, pumasok po muna kayo at maglibot. Maghahanda lang po ako. Sige po. Ciao, ciao. Sabi mo, ipapakilala mo ako sa isang investment project ngayon. Sino ang ka-meeting ko? Ako syempre. Young Master Lee, sa wakas dumating ka na. Ciao, ciao. Si Lipu ang ka-meeting ko, di ba? 2 araw pa lang, binantaan niya ako sa kumpanya ko. Ay naku, aking matalik na kaibigan. Noon, nagmamadali lang din si Young Master Lee. Ang intensyon niya ay tulungan ka lang din, di ba? Narito siya ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Ikaw! Pasensya na talaga, Young Master Lee. Dapat sana'y inilaan ko para sa'yo ang Celestial Private Room. Pero narinig ko na, may darating na isang napakahalagang tao ngayon. Talagang nakakahiya para sa'yo. Alam ko kung sino yan. Si Uncle Tiang ng Shenlong Association, Liu Huatiang. Kahapon, dinala ako ng aking ama para bumisita sa kanya. Mula ngayon, ang pamilyang Li ay kabilang na sa Shenlong Association. Nakakonekta na ang pamilyang Lee sa Shenlong Association? Kung gayon, ang pamilyang Lee ay magiging napakalakas na. Hindi ko akalain na talagang epektibo si Liu Huatiang. Siyempre naman. Qingwan, nung nakaraan, gusto talaga kitang tulungan. Pero sumingit lang ang lalaking yon at ginalo ang lahat. Ngayon, dala ko ang malaking proyekto sa East City. Basta makipag-ugnayan ka lang sa akin ngayong gabi. Ang malaking proyektong ito ay magiging sayo. Young Master Lee, respetuhin mo naman ang sarili mo. Ako kasal na ako. Ano?
Kasal ka na? Asawa ko. Lin Tian, bakit ka nandito? May nag-imbita sa akin. Kumain sa Celestial Private Room. Qingwan. Sabi mo kasal ka na? Hindi naman siguro tong prom din na to, di ba? Tapos sinabi mo pang may nag-imbita sa'yo sa Celestial Private Room kumain. Ay, alam mo ba kung sinong may-ari ng Celestial Private Room? Si Liu Huaqiang, yan ang Shenlong Association. O nga, si Liu Huaqiang nga ang nag-imbita sa akin kumain. Bakit? Inimbitahan ka ni Uncle Chiang kumain? Hindi ka nga karapat dapat maging aso niya. Kung gusto mong maging aso, ikaw na lang. Huwag mo akong isama. Ikaw! Asawa ko, dadalhin kita sa Celestial Private Room para kumain. Tama na, Lin Tian! Paano ka imbitahan ng isang malaking tao tulad ni Liu Huaqiang kumain? Paano ka imbitahan ng isang malaking tao tulad ni Liu Huaqiang kumain? Bakit puro ka kasinungalingan? Asawa ko, hindi si Liu Huaqiang ang Diyos. Sino ang asawa mo? Lin Tian! Sinasabi ko sa'yo, hindi ako ang asawa mo. Ngayon, umalis ka kaagad. Asawa ko, kapag kumalma ka na, ipapaliwanag ko sa'yo. Umalis ka na. Teka, sinabi ko bang umalis ka? Inutusan kita. Na yon, agad-agad. Hiwalayan mo si Su Qingwan. Inuutusan mo ako? Sino ka ba sa akala mo? Si Yang Master Li ay anak ng pamilyang Li ng lungsod ng Qingcheng. Ikaw, isang walang kwentang galing probinsya. Binibigyan ka na niya ng pabor na hiwalayan si Su Qingwan. Si Young Master Li? Wala siyang kwenta. Kung maging aso ko siya, ayoko pa rin. Dahil pangit ang tahol niya. Sige, nagtagumpay kang galitin ako. Maliban kung luluhod ka ngayon at humingi ka agad ng tawad sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Naglakas loob kang saktan ako? Papatayin kita. Ikaw. Asawa ko, hindi talaga kita niloloko. Kung hindi ka pa rin naniniwala, sumama ka sa akin at makikita mo. Tumigil ka! Sinaktan mo ako ngayon. Alam mo ba kung sinong tatay ko? Basta hindi ako. Kung hindi mo alam, mas mabuting umuwi ka at tanungin ang nanay mo. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay ngayon. Humanda ka! Pa, binugbog ako. Bilisan mo! Parating na ang tatay ko. Patay ka! Ano? Malakas ba ang tatay mo? Siyempre, ang ama ni Yang Master Li, siya ang chairman ng Li Corporation. Bilyonaryo, maraming goons. Isang daliri lang, kaya ka ng durugin. Ang Li Corporation, kontrolado nila ang lahat. Ang mga tauhan nila, pangalawa lang sa Shenlong Association. Papatayin ka nila? Nang walang pag-aalinlangan. Walang modo. Hindi ka makakaalis dito nang walang dugo. Dahil sa pagkalaban mo kay Young Master Li, kahit ang hari ay hindi ka na maililigtas. Lin Tian, umalis ka na! Ay, maliban kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin at ipadala mo si Su Qingwan na malinis at handa sa kamako. Kung hindi, pagdating ng tatay ko, ipapakita ko sa iyo kung anong ibig sabihin ng kalupitan at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malupit. Ito ang tinatawag na sugdulang kapangyarihan. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Umalis ka na! Ang isang simpleng pamilyang Li ay wala sa aking paningin. Sino ang nanggahas? Nasaktan ang anak ko, si Li Yuchuan? Tay, sa wakas dumating ka na. Siya ang bastos na sumakit sa akin. Hindi ba ito? Ang taong kahit si Liu Huaqiang ay lumuluhod, paano naman manggangahas ang pamilyang Li na kalabanin siya? Tapos na. Nakipag-ugnayan ang pamilyang Li sa Shenlong Association. Ngayon, kahit ang pamilyang Su ay hindi ka na maililigtas. Lin Tian, hindi ba't napaka-arogante mo? Halika, tumuhol ka nga para marinig ko. Manahimik ka! Pagbati, Mr. Lin. Tay, bakit mo ako sinasaktan? Dapat siya ang sinasaktan mo. Sabi ko manahimik ka. Bakit hindi na lang kita itinapon sa pader noon? Kung magsalita ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Siya ang sumakit sa akin. Humungi ka ng tawad. Patawad.
Ikaw, Mr. Lin, talagang humihingi ako ng paumanhin. Alam ko ang ugali ng anak kong yan. Klarong-klaro sa akin. Huwag kang mag-alala. Didisiplinahin ko siya pag-uwi. Mas mabuti, pangbantayan mo ng maigi ang anak mo. Ay, opo. Para hindi na siya manggulo sa asawa ko na parang tuta. Opo, sigurado po. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para mag-ingay dito? Uy, ganda. Kung matalino ka, halika't numiti ka para sa akin. Hoy, bata. Mas mabuti, pang magkaroon ka ng kaunting paggalang. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Mukhang mayabang ka ah. Sige, nakikinig ako. Sabihin mo. Kung gayon, makinig ka ng mabuti. Ang tatay ko ay ang chairman ng Lee Corporation, Lee Yu-tran. Kung tahol ka ng 3 beses na yon, maaari naming pag-isipan na palayain ka. Ano ba ang pamilyang Lee? Naglakas loob kang sakta ng tatay ko? Papatayin kita. Mukhang sa tagal kong nawala sa mundo, kayong mga kabataan ay lalong nagiging walang galang. Kung ganon, ako na ang magtuturo sa'yo ng leksyon para sa pamilya mo. Sugod! Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Kuya Hu! Sabi-sabi, si Kuya Hu ay si Black Tiger sa ilalim ni Liu Huachang. Siya ang namamahala sa underworld ng lungsod ng Qingcheng para sa Shenlong Association. Pumapatay siya ng tao na parang wala lang at kumikita ng limpak-limpak na pera. Ang Longteng Hotel na ito ay pag-aari ni Kuya Hu. Kuya Hu, tamang-tama ang dating nyo. Ako, si Lee Yu-chuan, ay may pangalan din sa Beijing. Ang batang ito, naglakas loob siyang saktan ako sa teritoryo nyo. Sinaktan ka? Ano ngayon? Tingnan nyo! Uyahu! Cheyan! Mayabang at walang galang. Hindi niya kayo iginagalang ni Uncle Chiang. Tama! Dapat nyo kaming bigyan ng paliwanag. Paliwanag? Anong paliwanag? May problema ka ba kung sinaktan ka ng anak ko? Anak? Ninong, umaasa pa sila sa inyo para iligtas sila. Ang pamilyang Shenko, ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Ikaw, Lee Yu-chuan. Ano ka ba sa harap ko, Shen Zuo-chuan? Kung mga haskang kalabanin ako, ipapapatay ko kayo sa mga kapatid ko sa Shenlong Association. Dahil hindi marunong tumanaw ng utang na loob ang mga basurang ito, linisin na lang sila. Ninong, ako na ang bahala. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Dumating na si Director Yang. Director Yang, dumating na po kayo. Siya po ang batang ito. Umaabuso sa kapangyarihan, nanggugulo, nananakit ng tao, at nanggugulo sa kapayapaan. Tama po, Director Yang. Kayo po ang namamahala sa kapayapaan ng lungsod ng Qingcheng. Dapat po ay bigyan nyo kami ng hustisya. Talaga? Bilang director ng Qingcheng Police Department, kailangan ko magbigay ng hustisya. Humanda ka, bata! Kunin niyo sila. Dakpi ng mga bastos na ito. Kuya! Akala ko hindi ka na darating. Si Uncle Chiang ay personal na dumating sa Longteng Hotel ngayon. Ako, si Yang Xiaolong. Paano ako mawawala? Ang dalawang general na Dragon at Tiger, hindi kaya ibig sabihin ba? Magandang araw, Tio Long. Sino ang gustong tumawag ng pulis? Gusto mong tumawag ng pulis? Tatawag ka pa ba? Ipakilala ko sa inyo, si Yang Xiaolong, ang tiyo kong si Long, ang direktor ng lungsod ng Qingcheng. Siya ang responsabale sa seguridad ng Qingcheng. Si Su Heihu, ang aking ninong, ang underground emperor ng Qingcheng. Siya ang namamahala sa ilalim ng mundo ng Qingcheng. Ako, si Shen Chuo-chun, ang young master ng pamilyang Shen, ang namamahala sa pinakamalaking korporasyon sa Qingcheng. Dito sa Qingcheng, ako, si Shen Chuo-chun, ay kumakatawan sa pamilyang Shen, kumakatawan sa Shenlong Association. Ano ang pamilyang Li mo sa harap ng pamilyang Shen ko? Ano ka, Li Yu-chuan, sa harap ng Shenlong Association? Ano ka, Li Yu-chuan, sa harap ng Shenlong Association? Wala kayong kwenta. Opo, tama po kayo. Ang pamilyang Li ko, sa harap ninyo, ay wala lang. Mawa po kayo. Pakawalan nyo na po kami.
Sinabi ko bang umalis kayo? Hindi pa tapos ang usapan. Hindi ba't binugbog ko na kayo kanina? Sumasakit na nga ang kamay ko. Ano na lang kaya? Hindi ito. Ganito na lang. O kaya, lumuhod ka at mag-sorry sa akin. Ikaw! Anong ikaw? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bibigyan kita ng 3 bilang. Kung hindi ka luluhod sa akin, ang pamilyang Lee mawawala sa lungsod ng Qingcheng. Burado sa talaan ng pamilya. Sino ka ba sa akala mo para umalulong dito? Lintian! Nabaliw ka na ba? Hoy! Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Naglakas loob kang saktan ako? Anong problema kung saktan kita? Hindi lang basta makapal ang mukha mo. Sumasakit na nga ang kamay ko. Kung susundin ang lohika mo, hindi ba dapat lumuhod ka at mag-sorry sa akin? Sige, tingnan natin paano mo ako mapapaluhod at mag-sorry sa'yo. Mga tao! Lintian, umalis ka na! Si Liu Huaqiang ang nasa likod nila! Si Liu Huaqiang ang pinakamalaking underground emperor sa Qingcheng. Ang Shenlong Association ang batas sa Qingcheng. Kung hindi ka paalis, huli na ang lahat. At ikaw bang nagsasabing asawa ka ni Su Qingwan? Dapat na wala kaming kinalaman dito. Ikaw ang nagpumilit na makialam. Ngayon, dahil sa'yo, nawasak ang pamilya namin. Lintian, iniligtas mo ang lolo ko. Hindi ka pwedeng mamatay dito. Gusto niya akong samahan siya. Sige na nga. Ikaw ang babae ko. Walang ibang pwedeng humawak sa'yo. Tungkol naman sa'yo, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Zuokun, huwag mong dumihan ang sahig. Baka hindi matuwa si Kuya Hu. Ninong, hindi ko pa naman nilalaro ang babae niya. Gusto kong dahan-dahanin at lubusan siyang paglaruan. Ingay, pinapapatawad kita. Humingi ka ng tawad. Tapos na. Sige. Ang pamilyang Shen ay may bilyon-bilyong ari-arian. Kinokontrol namin ang mahigit 50% ng yaman ng lungsod ng Qingcheng. Ngayon, ako pa ang naging kinupkop na anak ni Kuya Hu. Ako ay sinusuportahan ng Shenlong Association. At nasa likod ko si Liu Huaqiang. Kung gusto kong mamatay ka sa 2 gabi, Hindi ka naaabot sa 5 gabi. Ngayon, dudurugin kita at ipapakain sa aso. Young Master Shen, huwag po kayong magpadalos-dalos. Ang ginong ito ay hindi basta-basta pwedeng kalabanin. Umalis ka! Ngayon, gusto kong mamatay siya. Kahit si Jesus pa ang dumating, hindi siya may liligtas, sabi ko sa inyo. Sige, labanan niyo siya. ang lakas naman ng loob mo. Hindi ko alam kung ako, si Liu Huaqiang, ay makakapagtanggol sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko siyang ipagtanggol. Sino ka ba? Kuya Cheng! Dumating nga si Kuya Chang. Talagang may espesyal na relasyon si Kuya Chang at Mr. Lin. Kumusta po, Kuya Chang? Pagbati, Kuya Chang. Tumayo na kayo. Sabi mo kanina, kahit si Jesus ay hindi siya maililigtas. Kaya ko ba siyang ipagtanggol? Kaya niyo po, Kuya Chiang. Kayo po ang pinakamalaking boss dito sa lungsod ng Qingcheng. Pero ang batang ito, nilalait niya ang Shenlong Association. Hindi niya kayo iginagalang, Kuya Chiang. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, magpakamatay ka na. Sige. Kuya Chiang, kayo po, ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Uncle Chiang, hindi ko naman kasalanan to, Uncle Chiang. Uncle Chiang, si Cho Chun, gusto lang din naman niyang maging maayos ang handaan. Siguro, medyo sobra lang ang ginawa niya. Nakaistorbo kay Young Master. Pero hindi naman siguro kailangan mamatay, di ba? Ininsulto mo si Mr. Lin. Gusto mo pa bang mabuhay? Zuo Chun, mag-sorry ka na kay Mr. Lin. Bilis. Lumuhod ka, tawagin mo akong lolo. At patatawarin kita. Walang galang. Miyembro ako ng Shenlong Association. Pinapatawad mo akong mag-sorry sa'yo? Ibig sabihin, minamaliit mo ang Shenlong Association. Minamaliit mo si Uncle Chiang. Lin Tian, gusto mo bang mamatay?
Magandang pagkakataon to para magpakitang gilas. Mga tao, baliin nyo ang mga binti niya para malaman niyang hindi pwedeng bastusin ang Shenlong Association. Hindi pwedeng bastusin si Uncle Chiang. Lumuhol ka. Aba, cute. Hindi ka paluluhod at tatawagin siyang lolo? Lumuhod ka at tawagin siyang lolo. Pilis! Lolo! Hindi ka ba kumain? Lolo! Mabuting apo. Pinapatawad na kita. Paano naman siya? Ito. Jinong Shen Zhuokun, Li Yuchuan, tama? Chairman ng Lee Corporation. Pasensya na talaga. Huwag po. Jinong Shen Zhuokun. Kayo po. Ay, Uncle Chiang, pwede na ba akong umalis? kung ganon, pwede na kayong lumakas. Pero may isa pa. Kung umulit pa kayo, 3 saksak at 6 na butas ang parusa. Opo. Maraming salamat po sa inyo ngayon. Walang anuman. Ang batang ito, maraming kasalanan. Dapat lang siyang parusahan. Nililinis ko lang ang aming samahan para sa Shenlong Association. Oo nga. Ito ang dapat naming gawin. Young Master, kumain na po tayo. Hindi na ako kakain. Unahin mo muna ang mga panloob na usapin ng Shenlong Association bago ang lahat. Asawa ko, tara, umuwi na tayo. Anak, Sa susunod na makita mo si Mr. Lin, Siguraduhin mong tratuhin siya ng maayos. Sadyang mapalad lang siya. Dahil nagkataon na naglilinis ng miyembro ang Shenlong Association. Ano bang pinagsasabi mo? Alam mo ba kung gaano kakapanganib na yon? Naglakas loob kang sakta ng tao ng pamilyang Shen. Hindi ka ba naniniwala na kaya kanyang patayan anumang oras? Pero hindi ba tinawag ko na si Liu Huachang? Lin Tian! Lin Tian! Ang kapal talaga ng mukha mo! Si Liu Huaqiang ay isang napakalaking tao. Paano mo nasabing ikaw ang tumawag sa kanya? Hindi mo ba alam na ginagamit ka lang nila para sa kanilang reputasyon? Ako. Haya na nga. Hindi na kita tatanungin. Mamaya pagpasok mo, alam mo na ang sasabihin sa lolo ko, di ba? Oo. Alam ko na. Ate! Ate, Lin Tian! Sino ka ba? Ako nga dapat ang magtanong. Sino ka? Kapasok-pasok mo pa lang, binabastos mo na ako. Binabastos kita? Ikaw pa ang may ganang magreklamo. Ikaw ang may kasalanan. Lin Tian! Ayusin mo ang pananalita mo! Siya ang pinsan ko. Kaya pala. Hipag ko pala. Hello? Ako ang kuya mo. Lin Tian. Ate! Siya? Siya ang magiging kuya ko? Nagbibigay ka ba ng charity? Lin Tian! Nandito na pala kayo. Nag-enjoy ba kayo sa pamamasyal? Lolo! Sobrang mag-enjoy po kami. Lolo, masaya po ako. Si Chingvan. Malalahanin po siya. Mabuti. Kale, magkasundo kayo. tamang-tama. Dumating si Xiao Shui. Magkakilala kayong mga kabataan. Isama nyo si Lin Tian sa grupo nyo. Ayoko siyang kasama sa grupo ko. Xingwan! Sabihin mo kay Xiao Shui na huwag maginarte. Napakagaling ni Lin Tian sa medisina. Baka sakali, Maggamot niya ang namamanang sakit ng pamilya niya. Lolo, naintindihan ko po. Ate, sa tingin mo ba, yung from D na yan, marunong talaga manggamot? Siya ang gumamot sa sakit ni Lolo. Baka sakali. Pero si Mama, paralyzed na ng maraming taon dahil sa sakit na yan. Naghahanap na kami ng pinakamagaling na doktor, pero wala pa ring silbi. Paano niya magagamot? Xiao Shui! Sige na Ate Chingwan, okay lang ako. Nagugutom ako. Pwede mo ba akong ipaghanap ng makakain? Sige. Asawa ko, hindi maganda na nakatalikod ka sa iba. Hindi yan magalang Ha? Ikaw na naman? Bastos! Papatayin kita. Bitawan mo ako! Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng pulis. Teka lang,
Hindi ba kwarto ko to? Ikaw ang nanghimasok sa bahay ko. Ako dapat ang tumawag ng pulis. Anong pinagsasabi mo? Ito ang kwarto ng ate ko. Wala akong pakialam. Pumasok ka ng walang paalam sa gitna ng gabi. Gusto mo lang gumawa ng masama. Ako? Anong ako? Ipaliwanag ko sa'yo. Hmm? Hindi ba pwedeng asawa ko, si Su Qingwan? Kaya ang kwarto niya, kwarto ko rin. Nakaupo ka sa kama ng asawa ko sa gabi. Baka naman, gusto mong akitin ang bayaw mo? Akitin ka. Anong iniisip mong maganda? Basta, hinampas mo ang puwet ko kanina. Mali yun! Sabi nga sa kasabihan, ang puwet ng hipag, kalahati ay sa bayaw. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang ate mo. Anong klaseng kasabihan yan? Sige, pupuntahan ko ngayon ang ate ko. Teka, Anong nangyari? Halika. Dahan-dahan. Sumpa ng pangkukulam. Anong ginagawa mo? Ginagamot kita. Talagang sumpa ng pangkukulam na. Mabuti na lang at nalaman ko agad. Kung hindi ang binti mo, parang wala ng pag-asa. May paraan ka? Kaya mong gamutin ang binti ko. Magtiwala ka sa Kuya Lin mo. Ang sarap sa pakiramdam. Ah! Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Ate Qingwan! Kami. Lin Tian, ang bastos mo. Kapatid ko siya. Hindi. Mahal ko, pakinggan mo muna ako. Ginagamot ko lang siya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Si Kuya Len kanina, talagang ginagamot lang ako. Suswe, huwag kang napapaloko sa kanya. Anong klaseng paggamot ang humahawak sa hita? Gusto ka lang niyang pagsamantalahan. Talagang ginagamit ko ang aking chi para alisin ang lason ng sumpa sa kanya. Kung nagtagal pa ako, mapaparalisa na siya. Bakit nandyan pa rin ang marka ng sampal? Talaga bang kanina, sinasamantala mo ako? Hindi ba't nistorbo lang tayo kanina? Isang hakbang na lang sana. Ay, anong ginagawa mo? Ayos na. Subukan mong maglakad ng kaunti. Gumaling na! Ate Qingwan! Hindi na talaga masakit. Parang gumaling na ako. Asawa ko, nakita mo? Hindi kita niloko. Kuya Lintian, ang galing mo! Lalabas lang ako para kumuha ng pagkain. Asawa ko. Asawa ko. Sasamahan kitang lumabas. Hoy, hoy, hoy! Ako ang Kuya Lintian mo. Mag-ingat ka sa mga kilos mo. Asawa ko, huwag kang magalit. Lintian, Qingwan. Pumunta kayo rito. Lolo, anong nangyari? Ay! Pinag-isipan ko. Ang kasal ninyo ni Lintian Ay masyadong minadali. abala ka sa mga bagay sa kumpanya. Wala kang oras para magpalalim ng relasyon sa kanya. Kaya magdidiborsyo? Kalokohan! Anong diborsyo? Si! Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Gusto kong si Lintian Ay magtrabaho sa kumpanya. para mas madali silang magkalapit. Tay, Lolo. hindi po yan pwede. Ang mga nakakapasok sa kumpanya natin ay mga piling graduate ng kolehiyo. Kahit ang mga tagalinis ay graduate ng kolehiyo. Siya, isang bata lang na galing sa bundok. Wala namang alam. Ano ang gagawin niya sa kumpanya? Oo nga. Bukod pa rito, sa kumpanyang ito, wala namang posisyon na bagay sa kanya. Pwedeng ayusin yan. Sino ba ang ipinanganak? Na alam na ang lahat. Kung hindi niya alam, turuan ninyo. Ang desisyon ko ay pinal na. Lintian, bukas. Ikaw at si Su Qingwan. Ay sabay na papasok sa trabaho. Sige po, Lolo. Walang problema. Asawa ko, uulan mamaya. Magdala ka ng payong. Kalokohan! Sabi ko na nga ba uulan, di ba? Huwag kang matakot. Sino ang natatakot? Kulog lang yan. Hindi ako naniniwala. Uulan niya.
Asawa ko. Lalakad pa ba tayo? Sinong nagsabing hindi na? Ibaba mo ako. Sige. Kara na. Hindi mo ba pwedeng itapon ang suot mo? Pumunta ka sa kumpanya na ganyan ang suot mo. Hindi ka ba nahihiya? Ako ang nahihiya. Asawa ko. Ako. Huwag mo akong tawaging asawa ko. Nasa kumpanya tayo. Tawagin mo akong President Sue. President Sue, sinasabi niyo po bang? Maglalagay tayo ng bagong security guard sa kumpanya? Pero, alam niyo po ang patakaran ng kumpanya. Paano kung magreklamo ang mga shareholder? Bilang president ng kumpanya, wala ba akong karapatang maglagay ng isang security guard? Sa ibang mahahalagang departamento ng kumpanya, alin doon ang walang sariling inilagay na tao? Bakit dito lang kailangan pang sumunod sa patakaran? Hindi po ganoon, President Sue. Tatanungin lang kita, kaya mo bang ayusin? Kaya! Ayusin ko na po agad ang pag-enroll niya. Salamat, asawa ko. Zhang Kuang siya ang asawa ni President Su. Kailangan mo siyang alagaan ng maigi. Kung gayon, kailangan ko nga na alagaan siya ng maigi. Pero hindi naman siya dumaan. Sa espesyal na pagsasanay. Baka gumawa lang siya ng gulo? Kung gumawa siya ng gulo, mas masaya. Bawal pumasok ang hindi maayos ang pananamit. Baguhan ako, kuya. O, unang araw ko sa trabaho. Sana maging maayos tayo. Walang anuman. Sasabihin ko sa'yo, ang pagiging security guard dito ay hindi madali. Kailangan mong maging mapanuri. Tama. Dito sa atin, may 3 hindi dapat galawin. Nakita mo ba? Ang taong yan ay si Zhang Kuang. Ang ating kapitan. Ang palayaw niya ay Tsang Patu. Kung kinalaban mo siya, magiging miserable ang buhay mo. Oo nga. Ang pangalawang hindi dapat galawin ay... Teka lang. Kahit hindi ko alam ano ang 3 huwag mong galawin na yan. Pero ang taong ito ay hindi maayos ang pananamit. Siguradong hindi siya pwedeng pumasok. Ay. Magandang araw, Ginoo. Hindi maayos ang pananamit. Bawal pumasok. Bulag ka ba? Pati ako, naglakas loob kang harangin? Alam mo ba kung sino ako? Pati ako, naglakas loob kang harangin? At naglakas loob ka pang manakit? Akala mo ba ang security guard na ito ay palamuti lang? Naglakas loob kang saktan ako? Ngayon, papatayin kita. Ikaw, bata ka, hindi ka sumusunod, di ba? Bilang isang security guard, natural lang na protektahan ko ang kapayapaan dito. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo? Na 3 tao ang hindi dapat galawin. Siya ang pangalawa. Young Master Wenjie, baguhan lang siya. Hindi ka niya kilala. Kayo po ay isang dakilang tao. Huwag yun na pong pansinin ng maliit na bagay. Huwag yun na po siyang patulan. May karapatan ka bang magsalita dito? Anong karapatan mo? Magaling, bata ka. Pati ako, naglakas loob kang saktan? May problema ka na ngayon. Mayabang. Matabang patay, lumapit ka dito. Darating na! Darating na! Binatang Su, ano po ang ipag-uutos ninyo? Itong walang kwentang security guard na to. Ikaw ang nagpasok dito, di ba? Maliit na sinta? Pati ako? Naglakas loob na saktan? Ikaw na ang bahala. Maliit na sinta. Naglakas loob kang saktan si Binatang Su. Kung hindi kita bubugbugin hanggang sa magtae ka, ibig sabihin, malinis kang magtae. Siya ang hindi maayos ang pananamit. Nilabag ang patakaran ng kumpanya. Siya ang unang nanakit. Kapitan! Kapitan! Siya ang kapitan ng security guard natin! Ayaw mo na ba magtrabaho? Ano kung kapitan? Mas lalo dapat ang kapitan ang sumusunod sa patakaran ng kumpanya. Magaling kang makipag-away, di ba? Nasaan ang mga tao? Lumabas kayo. Sugurin niyo siya. Kapitan ng security guard, di ba? Gusto mo rin bang sumali? Lintian, huwag kang masyadong magyabang. Nilabag mong patakaran ng kumpanya. Nagdulot ka ng gulo sa kumpanya. Tanggal ka na. Ako ang nagdulot ng gulo.
Hindi ka ba marunong kumilala ng tama at mali? Binabaluktot mo ang katotohanan. Puro kalokohan. Una, sinaktan mo si Jiang Master Su. Pangalawa, nilabag mo ang patakaran ng kumpanya. At sinaktan mo pa ang kasamahan mo. Ngayon, umalis ka na agad. Hindi po pwede yan, Kapitan. Siya po ang asawa ni President Su. Hoy, tigilan mo ang kalokohan mo. Saan naman nanggaling ang asawa ni Su Qingwan? Yang Master Su. Mukhang hindi naman gawa-gawa lang ang balitang yan. Narinig ko rin yan. Yang Master Su, bakit mo naman naisip ang tawagan ako? Nalulungkot ka ba? Huwag kang magpakalandi sa akin. May isang security guard na nagngangalang Lintian ang humarang sa akin sa pinto. Sino ang nagpasok? Nang basurang yan sa kumpanya. Mayon din. Agad. Tanggalin niyo siya. Ay, Yang Master Su, wala po akong magagawa dyan. Sabi-sabi po kasi, itong si Lintian. Ay asawa ni President Su. Ako po ay isang maliit na sekretarya lang. Paano ko po siya guguluhin? Asawa nga pala talaga ni Su Qingwan. Pupuntahan ko nga at tatanungin kung sino ang nagbigay ng pahintulot. Na magpasok ng kung sinong security guard. Sa kumpanya. Tanga ka ba? Sinabi ko na sa'yo na hindi maayos ang pananamit, bawal pumasok. Yang Master Su, ayos ka lang ba? Ikaw na akala mo kung sino ka? Pati si Yang Master Su, naglakas loob kang saktaan. Gusto mo na bang mamatay? Humanda ka sa akin. Su Qingwan, ang Lintian na yan, asawa mo yan, di ba? Ang galing mo talaga. Inutusan mo ang walang kwentang yan na gumawa ng gulo sa kumpanya. Humanda kang patalsikin ng board of directors. Su Wenjie, anong ibig mong sabihin dyan? Bumaba ka, tingnan mo na lang. Sinasabi ko sa'yo, Su Qingwan, tapos ka na. Lintian, kailangan kitang pasalamatan. Dahil sa ginawa mong gulo, malaking problema ang haharapin ni Su Qingwan. Baka nga, sa isang iglap, matanggal ko pa siya sa board of directors. Kagagaling ko lang, pero nagdala na agad ako ng gulo sa asawa ko. President Su, magandang araw po. Jiang Guang, anong nangyayari? President Su, tanungin niyo po ang asawa niyo. Ikaw, Asa. President Su, ganito po ang nangyari. Pinapanatili lang po ni Lintian ang mga patakaran ng kumpanya. Ang pananakit niya ay self-defense lang. Sa tingin ko, wala siyang ginawang mali. Hindi nga nagkamali si President Su sa lalaking kinuha niya. Talagang pinoprotektahan niya ito Linisin mo ang bibig mo. Isa ka lang hamak na security guard. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil kinakampihan ka ni President Su, wala na akong magagawa sa'yo. Sinusunod ko lang ang patakaran ng kumpanya. Nagpadala na ako ng mensahe kay Second Grand Uncle. Malapit na siyang dumating. Sana ganon pa rin ang tapang ni President Su pagdating niya. Lolo. Nandito? Napo kayo. Ano nangyayari dito, Xiaojie? Itong si Su Qingwan, kumuha ng lalaki at binugbog ang lahat ng security guard ng kumpanya natin. Kalokohan. Su Qingwan, ikaw na babae. Walang kahihiyan. Hindi ka na nga nagpapakatino. Ginagamit mo pa ang posisyon mo para sa pansariling interes. At nagpasok ng lalaki sa kumpanya. Nanggugulo siya sa kumpanya. Paano ka naging president, ha? Second Grand Uncle, hindi po ganon. Si Lintian, hindi po siya kung sinong lalaki. Huwag ka nang magsalita. Pinawag ko na ang mga direktor ng kumpanya. Ang bagay na ito, mas mabuting magpaliwanag ka sa board. Su Qingwan, maghanda ka ng matanggal sa pwesto. At ikaw na lalaki niya, kailangan ko pa talagang magpasalamat sa'yo. Ika, patakaran ng kumpanya, bawal pumasok kung hindi naka-formal attire. Ako ba ang sinasabi mo? Oo, ikaw nga ang sinasabi ko. May patakaran ang kumpanya. Bawal pumasok kung hindi naka-formal attire. Naka-casual wear po kayo. Pakiusap. Lumabas po kayo. Narinig niyo ba lahat? Sabi niya, bawal akong pumasok. Su Qingwan, tingnan mo. Pinapalabas niya ako. See? Kamang-kama. Lolo! Hindi niya po ibig sabihin yan. Hindi ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin? Ngayon, titingnan ko talaga kung gusto kong pumasok. Sino ang mga ngahas na pigilan ako? Lumabas ka! Lolo! Lolo! Ikaw, Lintian, naglakas loob kang sakta ng lolo.
Siya ang malaking shareholder ng Su Corporation. Gusto mo bang namatay? Lolo, hindi niya po sinasadya. Pababayarin ko po siya ng paumanhin. Bilisan mo, humingi ka ng tawad sa lolo. President Su, ginagagawa ko lang ang aking tungkulin at obligasyon. Wala akong ginawang mali dito. Bakit ako magsusorry? Magaling. Napakagaling. Su Qingwan, ganyan mo pala pinamamahalaan ng kumpanya. Pati ako, hindi makapasok. Balak mo bang tanggalin ang lahat ng ibang direktor para ikaw lang ang susunod? Second, Grand Uncle, hindi po ganon. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano. Hindi ka na bata. Matuto ka namang umintindi. Hindi ba't may patakaran ng kumpanya na bawal pumasok kung hindi naka-formal attire? Nakatingin ka sa akin na parang wala kang magawa. Hindi mo ba nakikita ang madalaking letra doon? Ikaw na amoy tsinelas na security guard. Umalis ka sa harapan ko. Anong problema sa pagiging security guard? Bilang isang security guard, may karapatan akong tanungin ang bawat taong pumapasok at lumalabas sa kumpanya. O baka naman, hindi ka tao? Sino ka ba sa akala mo? Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Huwag kang magyabang sa edad mo. Tatanungin lang kita, may ganyang patakaran ba ang kumpanya? Ako si Su Changjian. Tatanungin lang kita, may ganyang patakaran ba ang kumpanya? Tatanungin lang kita. Tatanungin lang kita. Ikaw na bata? May ganyang patakaran ba ang kumpanya? Ikaw! Lolo! Oo, sige na. May ganyang patakaran, sige na. Lolo. Bakit mo pa pinapatulan ng security guard na yan? President Su, inamin niya na may ganoong patakaran ang kumpanya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Makatuwiran ako. Patakaran ay patakaran. Ako si Su Changjian. Ang patakaran ito sa akin. Ang patakaran ay para sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Bakit sa'yo hindi ito gumagana? O baka naman hindi ka talaga tao? Lolo! Lolo, ayos lang po ba kayo, Lolo? Bilisan nyo! Tawagan nyo ang ambulansya! Sige. Sinasabi ko sa'yo, Su Qingwan, kung may mangyaring masama sa lolo ko, hindi pa tayo tapos. At ikaw, security guard. Tapos ka na. Huwag kang mag-alala. Nagalit lang ang lolo mo. Hindi yan mamamatay. Hindi mo ba narinig ang kasabihan, ang mabubuting tao ay hindi nagtatagal. Ang masasamang tao ay nabubuhay ng 1,000 taon. Mahaba pa ang buhay ng matandang yan. Ikaw, ang cute mo. Lolo, kumalma po kayo. Baka po masama sa kalusugan nyo. Su Qingwan, inutusan kitang tanggalin siya agad. Second Grand Uncle, si Lin Tianai, sumusunod lang sa mga patakaran ng kumpanya. Wala siyang ginawang mali. Hindi ko siya pwedeng tanggalin. Ikaw, Lolo. Siya. Malapit nang dumating ang mga miyembro ng board. Kung hindi mo siya tatanggalin, ako ang unang magtatanggal sa'yo. Tigil. President Su, hindi pwedeng palamuti lang ang mga patakaran ng kumpanya. Kung hindi, kapabayaan mo yan bilang presidente. Hindi na ito mababawi. Kahit pa papasukin si Su Changjian, hindi niya pa rin kami palalampasin sa board meeting. Ako at si Lin Tian. Paumanhin, Second Grand Uncle. May mga patakaran ng kumpanya. Walang sinuman ang pwedeng maging eksepsyon. Nagre-rebelde ka na. Ang tatay mo nga, hindi naglakas loob na ganyan ang pagsasalita sa akin. Ikaw na maliit na babae, talagang walang takot sa batas. Inutusan kita ngayon. Palayasin mo siya. Lin Tian, gampanan mo ang iyong tungkulin. Ang sinumang lumabag sa patakaran ng kumpanya ay hindi pwedeng pumasok. Opo. Makakaasa po kayo, President Su. Habang nandito ako, walang makakapasok na perwisyo sa kumpanya. Nagre-rebelde na talaka. Su Qingwan, humanda kang mapatalsik sa kumpanya. Sige. Lin Tian, sa pagkakataong ito, magtitiwala ako sa'yo. Lolo, ano na po ang gagawin natin ngayon? Hindi tayo alis kahit saan. Dito lang tayo, maghihintay. Malapit nang dumating ang ibang mga direktor. Kung kaya niya, harangin niya lahat ng tao. Lolo, ang galing ng plano nyo. Kung maglakas loob siyang harangin sila, ibig sabihin, lahat ng shareholders ay kakalabanin niya. Si Su Qingwan, siya mismo ang gumawa ng sarili niyang problema ngayon. Bata pa, gusto na makipaglaban sa akin. Wala pa sa gulang, gusto na makipaglaban sa akin. Tingnan lang natin kung sino masusunod sa kumpanyang ito. Kailangan pa bang sabihin? Siyempre, Second Grand Uncle, ikaw ang masusunod. Lolo, dumating na sila.
Tatay, 5th grand uncle, sa wakas dumating na kayo. Su Wenji, binuli ka na naman ba ng babaeng yan na si Su Qingwan? Opo, dahil siya ang presidente, hindi na niya iginagalang pati si 2nd grand uncle. Hindi na nga kami makapasok sa kumpanya. Imposible yan. Second grand uncle. Ang lakas naman ng loob niya. Naglakas loob siyang harangin ka? Oo nga kuya. Ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Su Corporation. Kahit si Su Changkang na matanda, hindi maglakas loob na bastusin ka. May ganung lakas ng loob si Su Qingwan. Kung hindi, anong isipin ng lahat? Bakit ko pa ba kailangang ipatawag ang board meeting? Itong si Su Qingwan, ang babaeng yan, sumusobra na. Talagang walang galang. Kahit ang lolo niya, hindi maglalakas loob na pigilan ang 2nd grand uncle na pumasok sa kumpanya. Ang matandang yan sa bahay, talagang nagiging ulyanin na. Pinayagan pa niya ang babaeng yan, si Su Qingwan. Ang mamahala sa kumpanya. Ngayon, pati ikaw, 2nd grand uncle, hindi na makapasok. Gusto kong makita kung sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sabay-sabay tayo. Ang galaw ni 2nd Grand Uncle, talagang malupit. Tumigil kayong lahat. Bulag ka ba? Ako, naglakas loob kang harangin. Naku, ikaw pala, bata. Binugbog mo ako noon. Hindi pa tayo tapos. Umalis ka dyan. May patakaran ang kumpanya. Hindi makakapasok ang walang tamang kasuotan. Kung pipilitin ninyong pumasok, ang dalawang yan ang magiging halimbawa ninyo. Anong sabi mo? Ikaw na hamak na security guard. Naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan. Maaring hindi ninyo alam. Itong hamak na security guard na to ay ang lalaking nakuha ni Su Qingwan sa labas. Dahil sinusuportahan siya ni Su Qingwan, hindi niya tayo iginagalang bilang mga shareholder. Old 5. Sa tingin ko, hayaan na lang natin. Kung pipilitin mong pumasok, baka talagang itapon ka niya palabas. Hindi ako naniniwala. Maglakas loob siyang itapon ako palabas. Kahit 10 beses pa ang lakas ng loob niya. Tara! Naku naman, talaga bang hindi mo ako papasukin? Su Qingwan, lumabas ka. Hindi ako naniniwala. Hindi ako makakapasok sa sarili kong kumpanya. Tara! Kung gusto ninyong pumasok, pwede naman. Pero kailangan ninyong sundin ang patakaran ng kumpanya. Magsuot ng formal na damit. Kung hindi, hanggat nandito ako bilang security guard, hindi kayo makakapasok. Kuya, anong gagawin natin na yun? Ano pa ba? Umuwi kayo at magpalit ng damit. Tara! Lolo, hahayaan na lang ba natin to? Nakakainis. Tama lang na mainis ka. Tandaan mo, Kung gaano kainis ang mga shareholder ngayon, ganon din kainit ang board meeting. Uy. Hindi mo na ako pipigilan? Ha? Bakit hindi mo na ako pinipigilan? Isa ka lang kasing. Bantay pinto. Aray, aray, aray! Bitawan mo ako! Mayabang na ako. Masaya ka na? Masayang masaya. Bitawan mo na ako. Mapuputol na ang kamay ko. Sa susunod, huwag kang bastos magsalita. Kung hindi, sasampalin kita. Humanda ka sa akin! Pare, malaking gulo ang pinasok mo. Kahit asawa ka ni President Su, hindi biro ang mga shareholder na yan. Malaking problema ang haharapin ninyo ni President Su. Tito mga shareholder, bakit kayo narito? May gana ka pang magtanong. Su Dongyang, mukhang tapos na ang pagiging chairman mo. Tito, may nagawa ba akong mali? Para magalit kayo? Dahil sa manugang mo, ang yabang talaga ni Su Qingwan. Sa tingin ko, kaming mga matatanda, Hindi na makakapasok sa kumpanya, di ba? kung talagang may kakayahan ka, Tanggalin mo kaming lahat. Qingwan, buti dumating ka. Ano ba ang ginawa mo? Chairman, nagpatawag ba kayo ng board meeting? Hindi ako. Kung hindi ako nagpatawag ng board meeting, ang mga shareholder ay para lang sa investment, hindi sa pamamahala. Bakit kayo narito? paano ka magsalita? Mga nakatatanda mong mga ito. Ganyan ka ba makitungo sa mga nakatatanda? Huwag niyo akong daanin sa pagiging nakatatanda. Kung tungkol sa usaping pamilya, pwede nating pag-usapan pagkatapos ng trabaho, sa bahay. Pero ito ay kumpanya. Dahil hindi naman nagpatawag ng board meeting ang chairman, hindi kayo dapat narito. Ngayon, pinapaalis ko kayo agad sa conference room. Umalis kayo sa kumpanya. Paano kung hindi kami umalis? Paano kung hindi kami umalis? Hindi kayo aalis ha? Kung gayon, wala akong magagawa kundi tawagin ang security. Lin Tian,
umakyat ka rito. May nanggugulo. Chingwan, anong ginagawa mo? Su Chingwan! Ito na, walang hiya ka. Mga shareholder kami. Bakit hindi mo kami papasukin sa kumpanya? Sinasabi mong nanggugulo kami? Nagre-rebelde ka na. Su Dongyang, tingnan mo. Ito ang magaling mong manugang. May respeto pa ba siya sa nakatatanda? Chingwan, anong sinasabi mo? Hindi ba ito kalokohan? Hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa second grand uncle mo? At sa lahat ng shareholder? Sinusunod ko ang mga patakaran ng kumpanya. Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw talaga, pinapainit mo ang ulo ko. Tito, bata pa si Chingwan at wala pa siyang alam. Ako na ang hihingi ng tawad para kay Chingwan. Tawad? May silbi ba ang tawad? Sino ang walang modo? President Su. Sino po ang gumagawa ng gulo? Su Chingwan, ikaw na walang puso. Pati itong bastos na security guard, dinala mo pa rito. Halika. Ngayon, sa harap ng tatay mo, palayasin mo kaming lahat. Ito ba ang lugar, no? Umalis ka na. Lumayas ka. President Su, may ipag-uutos po ba kayo? Kailangan ko po bang itapon ang mga basura na ito sa labas? Lintian, gusto mo pa kaming paalisin? May lakas ka ng loob? Wenji, anong nangyari sa'yo? Lolo, sinaktan niya ako. Gusto ko siyang mamatay. Bastos na bata. Nananakit ka pa. Su Dongyang, ayusin mo ba ito o hindi? Lintian, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung sinong sinaktan mo? President Su, kailangan ko po bang basagin ang ulo ng bawat isa sa kanila? Baliw na baliw. Baliw na baliw. Talagang nababaliw ng taong ito. Tanggalin siya. Tanggalin siya ngayon. Agad-agad. Gusto kong ipahuli siya. Tanggal ka na. Umalis ka. Teka, Chairman, ako ang presidente ng kumpanya. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang mga usapin sa tauhan na hindi executive ay ako ang namamahala. Wala kang karapatang tanggalin siya. Ikaw! Aba, sige. Kung ganon, ikaw muna ang tatanggalin namin. Nandito na ang lahat ng board members. Iminumungkahi ko na tanggalin si Su Chingwan sa posisyon niya bilang presidente. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Tito, mga shareholders, kumalma po kayo. Kakausapin ko si Chingwan. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Sige. Maupo na kayo. Maghahanda tayo para sa board meeting. Tito, Ito, hey. Lahat ito ay kagagawan mo. magmi-meeting na kami. Hindi ka pa ba alis? May kinalaman ito kay Lintian. Hindi siya pwedeng umalis. Sino ka ba sa akala mo para umupo sa iisang mesa kasama namin? Siya ang tao ko. Pinapunta ko siya dito. May problema ba? Ikaw, Sige na. Ayoko na magsayang ng oras dito. Ipinatawag ko ang board meeting na ito ngayon. Ang dahilan ay para tanggalin si President Su Chingwan sa kanyang posisyon. Second grand uncle. Ang nangyari ngayon ay isang pagkakamali. Kung may pagkakamali man, hindi ikaw magsasabi niyan. Pwede ang pagpapatalsik. Ang dahilan? Ang dahilan? bilang presidente, Ginamit mo ang posisyon mo para sa pansariling at interes. ipinasok mo pa ang lalaking ito. Bilang security guard sa kumpanya. Malubat itong ginulo ang kaayusan ng kumpanya. Dahil lang sa puntong yan, hindi pa ba sapat? Pakitandaan ang iyong mga salita. Anong kung sinong lalaki? Siya ang asawa ko ngayon. Kinasal na kami. Talaga bang kumuha si Su Chingwan ng security guard para maging asawa? Siya ang asawa mo? Mas lalo lang pinapatunayan niyan na ginagamit mo ang posisyon mo para sa pansariling interes. Sa pagkakalam ko, wala tayong planong mag-hire sa kumpanya. Oh, Kung gayon, itong si Lintian, paano siya nakapasok sa kumpanya? Totoo, ako ang nagpasok sa kanya. Bilang presidente ng kumpanya, ginamit ko ang aking posisyon para sa pansariling interes. Kung gagamitin ninyo ito para patalsikin ako, tinatanggap ko. Su Chingwan! Buti alam mo. Pero, ang mga taong pinasok din sa kumpanya, Mga boss, hindi ba dapat din silang tanggalin? President Su, ito ang listahan ng mga taong inimbestigahan ko. Maaari mo na itong ipahayag. Lintian, tanggal! Su Wenjie, tanggal! Su Chingwan! Anong ibig mong sabihin? Nagiganti ka lang. Hindi ba kayong humiling na lahat ng pumasok sa likod bahay ay tanggalin? Sinusunod ko lang ang inyong hiling. May problema ba? Kung wala namang problema, ibibigay ko na ang listahang ito sa HR department para tanggalin nila ang mga taong nasa listahan. Sige na. Haha. Sa totoo lang, Chingwan? Malaki rin ang naging kontribusyon niya sa ating kumpanya. Kahit nagkamali siya. Pero, Hindi naman dapat tanggalin sa posisyon, di ba? Unga.
Sino ba namang kabataan ang hindi nagkakamali? Huwag na lang ulitin. Second Grand Uncle, may iba ka pa bang opinyon? Ikaw! Lolo! Matanda, kung may opinyon ka, sabihin mo na agad. Baka mamaya, kapag wala na ang tao, huli na ang pagsisisi. Ikaw, humanda ka sa akin. Teka lang. Bastos na bata. Ano pa bang gusto mo? Chairman, ngayon, hindi ko inalintana ang sarili kong kaligtasan at buong lakas kong ipinagtanggol ang lahat ng patakaran at regulasyon ng kumpanya. Maging nakaranas pa ako ng banta sa buhay. Halos masugatan ako habang ginagawa ang aking tungkulin. Ang ganitong uri ng pag-uugali ko, hindi ba dapat bigyan ng gantimpala ng kumpanya? Sinaktan mo na ako, tapos gusto mo pa ng gantimpala? Sa tingin ko, tama si Lintian. Dapat patas ang kumpanya sa pagbibigay ng gantimpala at parusa. Sa ngalan ng presidente, para kay Lintian na hindi inalintana ang sarili niyang kaligtasan ngayon para ipagtanggol ang mga patakaran ng kumpanya, isang bonus na 10,000 yuan. Bukod pa rito, ang security captain na si Chang Kwang ay matinding nagpabaya sa kanyang tungkulin. Binawi ang kanyang posisyon bilang kapitan. At si Su Wenjie at ang iba pa ay ibinaba sa unang antas. Pinagmulta ng 3 buwang bonus para makita ang kanilang pagbabago. Humanda kayo sa akin. Tara na. Tingnan mo kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo. Tito! Tito, pakinggan mo ang paliwanag ko! Asawa ko? Alam mo ba, simula nang pumasok ako sa kumpanya, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kasaya. Ang mga salot na yan, mayabang at makasarili. Alam lang nilang sipsipin ang dugo ng kumpanya. Pero magkakampi sila at wala akong magawa sa kanila. Dati, labis akong nababagabag dito. Inakala ko pa nga na ang kumpanya ay ganito na lang, masisira sa kanilang mga kamay. Pero, buti na lang ngayon, natalo sila. Mukhang ang mga salot na ito, hindi rin pala sila walang talo. Lin Tian, salamat. Asawa kita. Bakit ka nagpapasalamat? Hindi ako ang asawa mo. Nasa opisina tayo. Tawagin mo ako, President Su. Opo. Kung gayon, sa bahay na lang kita tatawaging asawa. Alam mo pa palang umuwi. Tatay, Hindi niyo ba alam na malaking gulo ang ginawa niya? Hindi na siya dapat pabalikin sa kumpanya. Anong nangyari kay Lintian? Wala naman akong ginawang masama. Tinulungan ko lang ang kumpanya na ayusin ang normal na kaayusan. At tungkol sa bagay na yan, binigyan na ako ni Chingwan ng gantimpala. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng family meeting para purihin ako, di ba? Purihin ka? Anong iniisip mo, bata ka? Hindi mo ba alam? na dahil sa'yo, tinanggal si Chingwan. Tatay! Hindi na talaga dapat payagan ng batang yan. Na magkaroon ng kahit kaunting koneksyon sa kumpanya. Dapat siyang paalisin sa pamilyang Su. Kuya, gusto mo bang lumipat sa bahay namin? Chingwan, ganoon din ba ang iniisip mo? Lolo, sa totoo lang, magandang ipinakita ni Lin Tian ngayon. Salamat. Asawa ko. Su Chingwan, nabaliw ka na ba? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Kung sinabi ni Chingwan na maganda, edi maganda talaga. Lintian, dapat magtrabaho ka ng maayos, ha? Opo, Lolo. Kuya Lin, kung ganon, kailan ka pupunta sa bahay namin? Nandoon pa rin si Mama, naghihintay na gamutin mo siya. Chingwan, hindi ka naman pinabayaan ng ninang mo sa loob ng maraming taon. Huwag ka na magpakipot. Dalhin mo si Lin Tian para bisitahin siya bukas. Opo, Lolo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Titiyakin kong matatapos ang misyon. Mabuti. Bukas, kapag nakita mo ang ninang ko, siguraduhin mong magsalita ka ng maayos. At saka, ngayong gabi, sa sala ka matutulog. Ha? Asawa ko. Kuya Lin, gusto mo bang samahan kita sa sala ngayong gabi? Hindi na siguro kailangan. Talaga? Basta. Mapagaling mo ang sakit ni Mama. Kahit ano, gagawin ko. Xiao Shui, hindi ka pa ba lalapit? Papunta na ate. Kuya Lintian, ako kasi kapag nangako, pinutupad ko talaga ha. Ang batang to. Tulog.
Lintian, mamaya kapag nakita mo ang ninang ko, mag-ingat ka sa pananalita mo. Seryosohin mo, Kuya Lintian. Mabait po si Mama. Masyadong mahigpit ang mga probisyong ito. Paumanhin, hindi ako makikipagtulungan sa inyong kumpanya. President siya, huwag kang magmadali. Seryoso kami sa alok namin. Paano kung... Tingnan mo ulit ito. Ano? Gusto mong pakasalan kita? Basta pakasalan mo ako. Magiging isang pamilya na ang pamilyang Lee at pamilyang Sia. Anong kontrata ang hindi natin mapag-uusapan? Young Master Lee, binibiro mo ba ako? Pwede na kitang maging nanay. Respetuhin mo naman ang sarili mo. Hindi issue ang edad kung magkakaintindihan lang tayo ng masinsinan. Young Master Lee, umuwi ka na po. Imposible. Bakit ang tigas ng ulo mo? Mukhang ayaw mo sa magandang paraan, kaya sa masama ka dadaan. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Pangit na pilay! Binibigyan na nga ng pabor. Ayaw pa. Huwag kang magtaka. Kung saktan kita. Bitawan mo ako! Tulong! Habang nagpupumiglas ka, mas lalo akong nasasabik. Tulong! Kahit sumigaw ka pa ng malakas, walang sinumang tutulong sa'yo. Huwag! Tulong! Ma, nandito na ako. Sushi! Tulong! Ma! Anong ginagawa mo? Ikaw na naman! Ayos ka lang ba? Ayos lang si Mama. Huwag kang makialam. Umalis ka na. Hintayin mo akong ihatid ka. Buisit ka! Humanda ka sa akin! Qingwan, sino ito? Siya si Lintian. Ma, siya ang kuya asawa ko. Na yon, dinala ko siya rito para tingnan ang binti mo. Titingnan ang binti ko? Oo. Salamat, Xiaoxue. Ang tagal ko nang nagpapatingin pero walang nakakagamot. Tanggap na ni Mama. Pero ikaw, maniniwala ka sa akin. Ang kuya asawa ko. Hindi siya tulad ng mga ordinaryong doktor. Napakagaling niya. Siya ang gumamot sa binti ko, di ba? Tingnan mo. Totoo ba yan? Kuya asawa, bilisan mo at tingnan si Mama. Sige na. Sige. Ninang, pasensya na. Lintian, kaya mo ba talaga? Medyo madala ang kalagayan ni Ninang. Kailangan ng aking natatanging masahe. Minata, naniniwala ako sa'yo. Sige, ikaw na. Lintian, kaya mo ba talaga? Hindi ka naman siguro sinasamantala ang pagkakataon para samantalahin ang aking ninang, di ba? Ayos na. Ninang, subukan mo. Gumaling na. Talagang gumaling na ang binti ko. Napakagaling. Binabati kita, Ninang. Lintian, di ba? Maraming salamat talaga sa'yo. Unang anuman, Ninang ka ni Su Qingwan, kaya natural, ninang ko rin kayo. Ito ang dapat kong gawin. Kama, asawa ko? Oo nga, Ninang. Dapat lang niyang gawin yan. Kuya, ang sinabi ko sa'yo noon na kahit anong gawin mo, okay lang. Totoo yun, ha? Ninang, dahil gumaling na ang sugat mo, hindi na kami magtatagal. Babalik na lang kami para bisitahin ka sa loob ng ilang araw. Hindi ka pa rin aalis? Asawa ko, Ninang. Aalis na po ako. Kuya, malugod kang tinatanggap na hanapin ako anumang oras, ha?
Doktor, kumusta ang kalagayan ng aking ama? Ang liver cancer ng iyong ama ay lumala na naman. Kumalag pa lalo ang mga cancer cells. Ginawa na namin ang lahat na makakaya sa medisina. Pero sa ngayon, mapapagaan lang namin ang sakit. Hindi na magagamot? Hindi ba't sinasabi na kayang gamutin ng modernong medisina ang cancer? President Chin, may ilang uri ng cancer. Na kayang bawasan ang cancer cells sa pamamagitan ng chemotherapy. Pero ang liver cancer? Sa ngayon, wala pang lunas sa liver cancer. Walang kwentang doktor. Ang dami kong inilalaan na pera sa inyo taon-taon. Wala talagang silbi. Sige na. Kung hindi magagamot, hayaan na. Tada na siguro. Tungkol naman sa pamilyang siya sa lungsod ng Qingcheng. Dati sila rin ang isa sa mga prominenteng pamilya sa lungsod ng Qingcheng. Dahil lang sa namamanang sakit sa binti, Ngayon ay humina na sila. Hello? Ano? Gumaling ang binti ni Xia Yue. Divine Doctor. Talagang Divine Doctor. Ano man ang maging kapalit, dapat siyang imbitahan sa pamilyang Chieng. Hindi. Ako mismo ang pupunta para imbitahan siya. Umalis na tayo. Punta sa lungsod ng Qingcheng. Asawa ko. Nagsisilos ka, ano? Ako? Nagsaselos? Lintian, paano naman ako magsaselos? Paano naman ako magsaselos sa'yo? Sige. Hindi nagsiselos. Sino nagsabi na umakyat ka sa kama? Sa sahig ka matulog. Sino namang asawa ang pinapatulog sa sahig? Lintian! Kahit kasal na tayo, hindi ibig sabihin na kinikilala ko ang kasunduang ito. Kung sinabi kong matulog ka, dapat matulog ka. Sige. Pupuntahan ko na lang si Lolo. Bakit lagi mo na lang hinahanap si Lolo? Hindi ka ba pwedeng umasa sa sarili mo? Ganito na lang. Kung makumpleto mo ang isang pagsubok ko, kikilalanin ko ang kasunduang ito. Anong pagsubok? Ang unang pagsubok, nang walang tulong mula sa akin o sa pamilya ko, bukas, lumabas ka at magtrabaho para kumita ng pera. Kapag kumita ka ng 3,000 piso, itaturing kong nakumpleto mo. 3,000 piso lang? Gaano mo ba ako minamaliit? Hindi lang talaga ako naniniwala na kaya mong kumita ng pera sa sarili. Kung magtagumpay ako sa pagsubok, mayroon bang anumang gantimpala? Kung nakapasa ka, di nakapasa ka na. Ano pa ba ang gusto mo? Kung magtagumpay ako, may pangalawang pagsubok pa. Wala man lang, kahit kaunting gantimpala. Hahanapin ko na lang si Lolo. Huy! Huwag kang pumunta! Sige, ganito na lang. Kung makapasa ka sa pagsubok, pagbibigyan kita ng isang kahilingan. Pangako yan. Sumusumpa ako. Sige, tiya. Humanda ka na sakin. Babatukan kita. Ang init-init, wala man lang mapagpahingahan. Aha, libre ko na lang silang pagandahin. Ayos to. Ano kaya ang isusulat ko? Halika, tingnan nyo. Dali, lapit tayo rito. Tingnan nyo. Kahit anong sakit, kayang gamutin. Lahat ng sakit, gagaling. Halika, tingnan nyo. Lahat ng sakit, gagaling. Lahat ng sakit, gagaling. Gamot agad, galing agad. Epektibo ba yan? Kukuha ako ng 2 gamot. Ay, syempre naman. Pasensya na. Para. Nagpapagaling ka lang ba ng sipon at lagnat? Kumikita ka ba? Iho, hindi lang ako nagpapagaling ng sipon at lagnat. Kahit anong komplikadong sakit, kaya akong gamutin. Paano naman ang cancer? Ay, ang pagpapagaling ng cancer. Ang cancer ay isang malalang sakit. Kaya akong pagani ng sakit. Pero ang pagpapagaling ito, sa tingin ko, walang makakagawa niyan. Kung ganoon, panatag na ako. Sige, tingnan nyo to. Espesyalista sa cancer. Walang daya, bata man o matanda. Garantisadong gagaling. Kung hindi gumaling, walang bayad. Oy, tingnan nyo. Walang daya, bata man o matanda. Garantisadong gagaling. Kung hindi gumaling, walang bayad.
Nagpapagaling ng cancer. Hindi ako pupunta. Ang yabang. Ang kapal ng muka, nanggangahas siyang sabihing kaya niyang pagalingin ang cancer. At sinabi pa niyang walang daya, bata man o matanda. Mali pa nga ang sulat niya. Sa tingin ko, nagmamayabang lang yung lalaking niya. Huwag kayong magpapaloko sa kanya ha. President Chin, nasa unahan lang ang banal na manggagamot. Young Master Lee. Salamat sa pagpapakilala mo. Tama lang po na ako ang nilapitan ninyo. Kilala ko po ang Divine Doctor na yan. Siya kasi karaniwan mababang loob siya. Naglalatag lang ng paninda sa harap. Padan! Halika, halika. Umalis kayo, umalis! Ikaw na naman, bata ka? Hindi ka ba talaga umalis? Ako nga ang dapat magtanong sa'yo. Hindi ka pa ba nadadala sa bugbog? Ikaw! Presidente Lee. Ang sinasabi mong Divine Doctor sino sa kanila? Siyempre, siya po. Siya po ang Divine Dr. Hua ng lungsod ng Qingcheng. Ang tawag sa kanya. Ay, miraculous healer. Mas mahusay pa kay Hua Tuo. Yang Master Lee, bumalik ka na naman para bumili ng pampalakas? Nagbibiro lang po ako. Siya po, si Presidente Chin. Dinala po ni Presidente Chin ang kanyang ama para magpagamot. Ang pamilyang Chin ay ang pinakamayaman sa Beijing. Nabalitaan ko po na napakahusay ng Divine Dr. Hua ng lungsod ng Qingcheng. Kaya dinala ko po ang aking ama dito para magpagamot. Kung magagamotin niyo po ang aking ama, tityak na may malaking pasasalamat ang pamilyang Chin. Anong sakit po ba ang tinitingnan ni Presidente Chin? Hindi mo pa rin makita yan? Malinaw na liver cancer. Ikaw. Paano mo nalaman na may liver cancer ako? Hindi kaya wala na talagang lunas? Chin Patriarch. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay isang manloloko lang. Ito ang tunay na Divine Doctor. Chin Patriarch, paano mo malalaman ang sakit nang hindi kinakapa ang pulso? Ang bata nito ay basta lang nang hula ng sakit at nagkataon lang na tama. Ay! Tama ka nga. Hayaan mo ako ang tumingin kay Chin Patriarch. Divine Dr. Hua. Anong nangyayari sa tatay ko? President Chin, huwag kang mag-alala. Hayaan mong ipakita ko ang aking munting kakayahan. Divine Dr. Hua, kaya mo ba talaga? Sinasabi ko sa'yo, Kung may mangyaring masama sa tatay ko, sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay ng payapa. Ito. Ang paglabas ng lason na dugo. Kapag nailabas lahat, gagaling na. Ito ang esensya ng dugo mula sa puso. Kung 2 beses pa siyang susuka, wala na siya. kalokohan. Ikaw na bata ka, anong alam mo sa medisina? Hindi na talaga siya makakapagsuka ng dugo ng 2 beses pa. Huwag kang magsaya sa kapahamakan ng iba. Ito ba ang sinasabi mong Divine Doctor? Alam ko na. Sigurado akong ang bastos na batang ito. Ang nanggulo sa iba? Kaya naapektuhan ang paggamot ng Divine Doctor. Ikaw, manahimik ka. Hindi mo pa rin makita, malinaw na liver cancer ito. Ito ang esensya ng dugo mula sa puso. Kung 2 beses pa siyang susuka, mamamatay na siya. Ikaw ang dapat manahimik. Ito. Divine Dr. Lin. Pakiusap. Iligtas mo ang aking ama. Jinong Kin. Wala nang pag-asa ang iyong ama. Kahit ang mga Diyos ay hindi na siya maililigtas. Hindi ba ito simple? Ikaw lang ang walang kakayahang doktor. Dahil sa pagiging masunurin mong anak, ililigtas ko ang iyong ama. Maraming salamat, Divine Doctor, sa iyong tulong. Kunin mo ito. Ito ang pill of death's door. Ipainom mo ito sa iyong ama. Agad gagaling ang sakit. President Chin, basura lang yan ha. Paano yan magiging gamot? Huwag kang maniwala sa kanya. Kung hindi gumaling, hindi ako sisingil. Dr. Lin, naniniwala ako sa iyo. Dali, tawagin si Dr. Lee. Sabi ko na sa'yo, huwag kang maniwala sa kanya. Ang ulo ng pamilyang Chin, nakahiganat, nakadilat ang mata. Sa tingin ko,
Malapit na siyang makita si kamatayan. Sasabihin ko sa inyo, kung mamatay ang tatay ko, ipapapatay ko kayong lahat. Gusto kong buhayin siya hanggang madaling araw. Sino ang mga ngahas na patayin siya bago maggabi? Hindi ako patay. Ayos ka na. President Chin. Pinyatawag mo ako para sa... Dr. Lee. Bilisan mo at suriin ang tatay ko. Oh, Opo. matandang ginoong Chin. Kukunin ko muna ang dugo mo para sa test. Dalhin sa laboratorio. Sige. Doktor. Kumusta ang kalagayan ng tatay ko? Ang pakiramdam ko ngayon, napakaganda. Pakiramdam ko pa nga. Kaya kupang manganak ng 10. President Chin, ang tatay mo ay may advanced liver cancer dati. Ngayon, himala, gumaling na siya. Ang resulta ng laboratorio, wala na talagang cancer cells. Ito ay isang medical na himala. Ano? Talagang gumaling siya? Paano nangyari yan? Ito ay isang himala. Ang Western medicine ay ginagamot lang ang sintomas, hindi ang ugat. Kaya hindi gumagaling. Sa pananaw ng Chinese medicine, lahat ng sakit ay nagmumula sa kakulangan at panghihina ng esensya ng katawan. Kumain lang siya kanina ng aking Shentui Deng Yan Wan. Nagpapalakas ng enerhiya at dugo. Sapat ang esensya at dugo. Ang maliliit na cancer cells sa harap ng kanyang pinagmulan ay walang laban. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anong klaseng kalokohan yan? Manahimik ka. Kanina, sumuka at nawala ng malay ang tatay ko. Gumaling lang siya dahil sa gamot na ibinigay ng divine doctor na ito. Kaya siya nagising. Talaga bang ganun kagaling ang Chinese medicine? Ang banal na manggagamot na ito. Tumatanggap po ba kayo ng alagad? Hindi ako banal na manggagamot. Nandito ang banal na manggagamot. Teka, sinaktan mo ang tatay ko. Tapos alis ka na lang ng ganon, kadali? Young Master Chin, hindi ko rin alam na isa siyang quack doctor. Young Master Chin, isa itong pagkakamali. Lahat ito ay pagkakamali. Pagkakamali? Eh di sa kamatayan mo na lang sabihin yan. Kunin siya. Itapon siya sa daming lake para ipakain sa isda. Huwag! Huwag po! Young Master Chin! Maganda ang ating samahan. Patawarin mo na ako. Sino ang may magandang samahan sa'yo? Dalhin siya. Chin Patriarch, maawa po kayo! Maawa po kayo! Maraming salamat, banal na manggagamot. Sa pagliligtas sa aking buhay. Huwag kang magpasalamat. Magbayad ka lang. Banal na manggagamot, ito po ang aking munting regalo. Sana po ay hindi ninyo tanggihan. Ay, sige. Sapat na siguro to. Banal na manggagamot, sa hinaharap, kung mayroon kayong anumang kailangan. Ang pamilyang Chin. Gagawin ko ang lahat. Mamaya na lang. Iligtas niyo ang asawa ko. Oh, banal na doktor! Isa-isa lang. Banal na doktor, iligtas niyo ang nanay ko. Asawa ko. May sweldo na ako. Kalokohan! Sandali ka pa lang sa labas, may nagbigay na agad sa'yo ng pera? Lintian, nagnakaw ka ba sa bangko? Huwag mo akong siraan. Ito ay pera na kinita ko sa legal na pagtitinda. Nakuha ko na ang pera. Kailan mo tutuparin ang pangako mo? Anong pangako? Ikaw ang nagsabi. Napapayag ka sa isang kondisyon ko. Anong gagawin mo? Simula ngayon, ako ang matutulog sa kama. Ikaw sa sahig. Lintian, huwag kang masyadong abusado. Kung gusto mong matulog sa kama, pwede rin. Talaga? Pero kailangan mong matulog kasama ako. Kung matutulog ako sa kama, hindi ba kasama kita? Sino ang gustong matulog kasama ka? Anong masama kung matulog ka kasama ako? Ang asawang lalaki ay natutulog kasama ang asawang babae. Natural lang naman yon, di ba? Saka, kung makakatulog ka pa ng ilang beses sa tabi ko, makakapagpaganda pa yan ng kutis mo at makakapagpabata. Huwag kang mangarap ng ganyan! Ikaw na lang matulog sa sahig. Ikaw na lang matulog mag-isa. Ako na lang sa sala. Itong si Lintian. Gusto akong patulugin kasama niya. Walang hiya. Pero siya sa akin. Ako si Lintian. Ang iyong kasintahan. Ang iyong kasintahan.
Ikaw ang aking babae. Walang ibang makakagalaw sa'yo. Asawa kita. Bakit ka nagpapasalamat? Sige na nga, patawarin ko na siya. Su Qingwan, hindi mo ba talaga gustong matulog kasama siya? Ayaw mo lang matulog mag-isa sa sala. Nagsasanay siya. Totoo kaya ang lahat ng sinabi niya? Ang matulog kasama siya, makakapagpaganda nga ba ng kutis? Lintian, anong ginagawa mo kanina? Wala naman akong ginagawa. Bakit ka lumilipad-lipad kanina? Talaga bang nagpa-practice ka? May mga Diyos ba talaga sa mundong ito? Wala namang Diyos sa mundong ito, ah. Nagbabasa lang ako kanina. Ito ang kinatawag na quantum speed reading. Siyensiya yan. Sabi nga ng kasabihan, kung magaling ka sa math, physics at chemistry, wala kang kinatatakutan kahit saan ka magpunta. Huwag mo akong lokohin. Hindi kita niloloko. Kung gusto mong matuto, tuturuan kita. Ayoko matuto niyan. Anong gusto mong matutunan? Baka naman. Gusto mong matuto ng... Gusto ko. Pampaganda at pampabata. Lintian, ang kulit mo! Ginawa mo akong malagkit! Mahilig maglaro ang mga kabataan. Naintindihan ko. Pero kailangan ninyong alagaan ang inyong kalusugan. Lolo, naintindihan ko na. Lintian, Kailangan mong magsikap ng husto para mabilis mo akong mabigyan ng apo. huwag kang mag-alala, Lolo. Titiyakin kong matatapos ang misyon. Di ba, asawa ko? Tara na!